mo yun sa language niya, maiintindihan niya. Lalo na yung mga nakaranas na ng pagmamahal sa kanyang may sinta, sa kanyang iniirog. And that's how we would read the book of Song of Solomon. It is a love poem, a love poetry between a man and a woman. There are some preachers or theologians na kapag in-interpret nila, in-explain nila yung Song of Solomon, sabi nila, this is about the relationship between the God of Israel and the nation Israel. There are also some others na sinasabi nila, this is a book about Jesus Christ and His beloved church, the believers. Now, medyo mag-iingat po tayo sa ganong diretsyong interpretasyon sapagkat hindi yun ang direct intensyon ng may akda. Sapagkat nung isinulat ito, hindi pa bumababa si Jesucristo. Sapagkat nung isinulat ito, bagamat nung panahon ng Old Testament, it doesn't really reflect or directly say ng may akda na ito ang relasyon ng Israel at ng Diyos ng Israel. Even the Jews, they understand the Song of Solomon is a song or poetry of love between a biological man and a biological woman. Pero hindi po ibig sabihin nun, wala itong connection sa pagmamahal ng Panginoon. Bandang huli po, doon tayo darating. Importante, malaman muna natin ano ba yung gustong iparating ng may akda. Ano ba yung gusto niyang ikwento sa kanyang tula? Anong klaseng pagmamahal? Meron ang isang lalaki para sa babae at ang babaeng iyon para sa lalaki. Chapter 2 can be divided into two. Ang una po ay ang nararamdaman ng isang babae, he longs for her lover. She longs for her lover. At ipinakita niya doon kung gaano siya gaano kalalim, gaano katindi itong nararamdaman niya para doon sa lalaking iyon. And then that's from verse 1 to 7. And then verses 8 to 17, dito naman, magsasama na sila at sila ay tatakbo ng palayo. Sila ay aalis na. Sila ay mag-iisa na. Verses 1 to 7. Napakaganda po, from verses 1 to 3, medyo hindi parang bolahan Naghihigitan sila ng kanilang expression, ng kanilang gustong iparating sa kanilang may mahal. Verse 1, ang nagsasalita po rito ay ang babae. I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. Kung pwede po nating i-flash or buksan po ninyo sa ating mga Biblia, Song of Solomon chapter 2 verse 1. Ang babae po nagsasalita rito. I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. Ako ay isang rosas sa Sharon. Kaya ko po binasang Sharon at hindi Sharon sapagkat hindi po ito si Ate Shawi. Hindi pa siya binapanganak noon. At hindi rin tao ang tinutukoy dito na Sharon. Sa Hebrew po, nung chinek ko yung tamang pronunciation, Sharon, hindi siya Sharon. Sa English, pwede siyang Sharon. Pero kasi baka kala natin si Sharon Cuneta. Sharon is a place in Palestine kung saan ito ay kapatagan at maraming patubigan at maraming mga bulaklak. At kung sinasabi ng babae, ako ay isang rosas sa hilera ng mga bulaklak, sa Tagalog po, maganda rin yung explanation niya doon, ang sinasabi niya, wala akong pinagkaiba sa ibang mga bulaklak. In the sea of flowers, I am the same. Nagko-camouflage ako sa kanila. Hindi ako nag-stand out. Walang difference from among other women. So yung babaeng ito, medyo nagpapakipot. Medyo binababa niya yung sarili niya na sinasabi niya, walang katangi-tangi sa akin kumpara sa ibang mga babae sa paligid na nakikita mo. Pero ano ang sagot ng lalaki? Verse 2, as a lily among brambles, so is my love among the young women. As a lily among brambles. In other translations, among thorns. Sa mga tinik.
Kumbaga, you are the one rose among thorns. Kumbaga, sa lahat ng mga ng mga tinik na nakikita ko dito, ikaw ang nag-iisang lily. Ang lily po noon commonly is a white flower. At agad mong makikita 'yon, no? Mag-stand out yung kaputian. Kaya 'di ba usually kahit pag sa mga kabayo, 'di ba, gustong-gusto nila yung maputi kasi nag-stand out siya. Ngayon gusto nila yung color rainbow na, tsaka may pakpak, unicorn. Pero ang sinasabi rito ng lalaki, o irog kong babae, iniirog kong babae. Kung sinasabi mong wala kang pinagkaiba sa mga babaeng ito, hindi ganon ang pananaw ko sa iyo. Nakikita kitang isang lily, isang liryo sa paligid ng mga tinik. Hindi sinabi ng lalaking, ikaw ay isang puting bulaklak sa lahat ng mga pulang rosas. Ang sinabi niya, ikaw ay isang puting bulaklak sa mga tinik. We could see now, yung lalaki, gaano katindi rin yung pagmamahal niya dito at kung paano niya tinatangi ang babaeng ito. Hindi niya ikinumpara na sinasabi niya, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng mga babae. Ang sinasabi niya, ikaw ang nagbubukod tanging may kagandahan sa lahat ng kapangitan. Ganon thorns. Ang sinabi niya, sa lahat ng kapangitan na meron ng mga babae, ikaw ang nagbukod tanging may kagandahan. Itinaas niya yung kalagayan ng babaeng yon sa kanyang pananaw. Ngayon, bumawi ang babae. Verse 3, sabi niya, as an apple tree among the trees of the forest, so is my beloved among the young men. Bumawi, sabi niya, apple tree among the trees of the forest. Ano pong ibig sabihin nito? Sa Israel po, hindi common ang puno ng mansanas. There are a lot of fruit-bearing trees, pero mansanas, kung hindi bibihira, wala. Yung po kinain nila Adan at Eva, although wala naman sila sa Israel noon, nasa Garden of Eden sila, di ba? Hindi yun mansanas. Basahin niyo po kahit anong translation ng English or ng language ng Bible, wala pong binanggit doon na yun ay mansanas. Yun ay isang prutas. No? Walang binanggit na mansanas. Pwede po tayong kumain ng mansanas. At sinasabi dito ng babae, sa lahat ng mga puno, ikaw ay isang puno ng mansanas. Nagbubukod tangi, bibihira, hindi ka makikita sa lugar na ito. I think dito po nanggaling yung expression na, you are the apple of my eye. No? Kaya niyo po bang sabihin yon sa inyong mga minamahal ngayon? Pwede kung hindi mo favorite yung apple. Sabihin mo, you are the apple of my eye, pero ayoko yung mansanas. Hindi. That's just an expression na ikaw ay nagbubukod tangi din sa aking paningin. So, what does this tell us so far from verses 1 to 3? When a woman or a man loves a man or a woman, no, yung opposite sex, wala siyang kapares. Wala siyang katulad. Siya ay nag-iisa. From the Song of Solomon, we could see here, monogamy. Ito yung disenyo ng Panginoon, not polygamy na maraming mga asawang babae ang lalaki, o lalo na yung babae, maraming asawang lalaki. There is just one Adam for Eve and one Eve for Adam. In the same way for us, not just because ito yung illegal sa Pilipinas, no? Or legal sa kultura natin, katanggap-tanggap sa kultura natin, but because ito ang disenyo ng Panginoon. And we would see here, no? Kapag meron ka ng iniibig, wala nang ibang mas maganda pa kaysa sa Kanya. Wala nang mas gugwapo pa kaysa sa Kanya. Paano po kung hindi naman talaga ganon? No? Ang tinutukoy dito ay pagmamahal. So, kung nung itsura, sabihin mo, ay hindi, mas pogi pa rin si Piolo Pascual. Siguro pwede ko pang tanggapin yun. Sinasabi ko po sa asawa ko yun. No? Ang susunod lamang na masigit sa akin, si Piolo. No? Pag wala ng iba, pag nakita natin si Piolo, sabay tayo magpapapicture kay Papa P. Pero ang tinukoy dito, hindi yung physical appearance. It is the love. No? Yung affections ng lalaki o ng babae doon sa partner niya.
Continue on verse 3. With great delight I sat in his shadow, and his fruit was sweet to my taste. So nakita niya, isa kang mansanas. Puno ng mansanas sa lahat ng mga puno sa gubat na ito na nag-iisa lamang ang mansanas. At sa iyong mga prutas, pumitas na siya. No? O bago pa siya pumitas, with great delight I sat in his shadow. So itinuring ng inilarawan niya yung lalaki bilang isang puno ng mansanas at sabi niya, doon ako nakaluklok, nakalilim sa iyong mga dahon. Chapter 1, babalikan natin. Anong description ng babae sa sarili niya? I am very dark. Bakit siya dark? Very dark. Sapagkat siya ay bilad na bilad doon sa kanilang taniman. Now, sinasabi niya, ako ngayon ay nakatago, nakailalim sa iyong, nakasilong sa iyong lilim. There is a protection. There is a comfort. No? There is peace doon sa kanyang presensya. And now, nakasilong siya, pumitas naman siya, and his fruit was sweet to my taste. Your love is sweet to my heart. Ang babae ang nagde-describe nito. She continued, verse 4, He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. Idinala mo ako sa isang kainan at ipinakita mo sa lahat na ang pagmamahal mo ay bukod tangi para sa akin. Idinala mo ako, inimbitahan mo ako sa isang lugar na kung saan lahat ay makikita na ang pagtingin mo sa akin, no? Hindi lang malagkit, hindi lang matindi. Ang pagtingin mo sa akin ay pagmamahal. Hindi po ito yung tipong ginayuma na may pinainom, pero parang ganun yung dating. No? His banner over me was love. And then, doon sila sa kainan. Again po, ito ay hindi literal. Ito ay nagdi-describe lamang sila ng kanilang pagmamahal. No? Sustain me with raisins, refresh me with apples, for I am sick with love. Or in other translations, I am lovesick. Anong ibig sabihin ng sustain me with raisins? Refresh me with apples. Sino dito ang may gusto ng macaroni salad na may pasas? Karamihan, meron pong isa, pero karamihan, ayaw natin yung pasas. Sino may alam dito ng gardenia yung may pasas? May ganun din silang product, di ba? Mabenta ba yon? Favorite, ako rin po, favorite ko rin yon. Pero karamihan, ayaw nila yung pasas, tinatanggal nila. No? Sa dinami-dami na pwede mong ilagay, isahog sa salad, sa macaroni salad, bakit mo lalagyan ng pasas na malalaki at napakarami? Sa panahon nila, ang raisins, ang pasas, ay isa sa mga magagandang pagkain. Wala po silang mga, yung pagkain natin ngayon, hindi po natin pwede i-compare sa pagkain nila noon. No? Wala silang palabok, wala silang kare-kare, wala silang wala silang steak, no? Walang buffet, walang samji, walang kimchi. Iba yung pagkain nila noon, iba yung panlasa rin nila noon. Yun yung mga very special food. So sinasabi niya, pakainin mo ako ng pasas. No? Hindi mo pwedeng gawin ngayon sa asawa mo yun na alam mong ayaw niya yung pasas. Sabi sa Song of Solomon chapter 2 verse 5, papakainin daw kita ng pasas. Hindi kasi yon ang panlasa nila noon. Iba yung panlasa nila noon. Now, refresh me with apples. No? Again, noon wala namang Gatorade, wala namang iced tea, wala namang milk tea. No? Yung apples, ito ay medyo matubig din siya, di po ba? So pag kumakain din sila ng mansanas doon, hindi siya yung common na nakikita. Gaya po ng sabi ko, sa Israel, hindi common ang mansanas. Kapag nakakita ka ng mansanas, kumbaga sa panahon natin ngayon, sa Pampanga, strawberry. Kailangan ka munang umakyat ng Baguio or bumili sa mga grocery na nagtitinda noon. Yung pakwan, napapanahon din. Di ba? Kaya pag usong-uso yan, sinusulit natin. Kasi after nyan, wala na ulit. Mga asim na lang yung mga nabebenta. Refresh me with apples, for I am sick
with love. I am lovesick. Yung term na lovesick, panahon pa to ni Solomon. Hindi to panahon nila Jolina Magdangal, nila Sharon Cuneta at Robin Padilla. Yung lovesick is as old as the times of Solomon. Noon pa lamang nakakaramdam na sila ng sakit sa pagmamahal. Paano ibig sabihin nun? Let's continue verse 6. His left hand is under my head, and his right hand embraces me. Picturein po natin yan, no? His left hand, isipin po natin left hand, is under my head, under the head ng babae. And his right hand embraces me. How intimate. No, isipin mo, gawin mo yon sa hindi mo asawa. Magpagkakamalang kang manyak. Di ba? Bakit mo gagawin yon? Ginagawa lamang yon as an expression of intimate love doon sa partner mong yon. Or sa anak mo. Di ba? Pero kapag dun sa opposite sex, as ginawa mo yon, it's different. Dito, nilalarawan ng may akda, yung tindi ng pagmamahal, it's also physical. Not just through words. Not just through poetry. No? Gusto niya, sabi niya, ang kanyang kaliwang kamay nasa aking uluhan at ang kanyang kanang kamay ay nakayakap sa akin. I am lovesick. Kailangan niya ng, kapag sinabi natin ngayon, di ba, lovesick, anong nire-reseta nating gamot? Yakapsul at Kispirin. So next Valentine's po, alam na natin saan tayo pupunta. Tatawid tayo ng footbridge dyan, dun sa tabi ng Mercury, dun kayo magde-date sa TGP. Bibilhan mo siya ng Yakapsul at Kispirin. Hindi ba kapag may mga cartoons or may mga drawings or may mga pag-aarte, di ba, gumaganyan yung babae pag sobrang in love niya? Akala mo nilalagnat. It's an expression. Even now, di po ba, ewan ko lang po ngayon, pag tumatanda na, kung nararamdaman nyo pa rin po ba yun? Doon sa mga medyo bata-bata pa, yung sobrang lalim nung pagkakasakit niya, no? Sobrang tindi nung love sickness niya. Di ba hinahanap-hanap niya? Hindi siya mapakali. Wala siyang ibang maintindihan. Ang hinahanap niya, yung kanyang minamahal. Para baga siyang may sakit. Akala mo ay wala nang pwedeng makapagpagaling sa kanya, kundi yung makarating siya o makasama niya, yung kanyang minamahal. Now, before we proceed to verse 7, again po, like I said last month, the Song of Solomon is a love poetry between a man and a woman. And not just a typical man and woman. Ang stage po ng relasyon nila dito is not between a boyfriend or a girlfriend. It's not between a man na naniligaw lamang sa isang babae at sa isang babaeng nililigawan ng isang lalaki. It is a relationship between a man and a woman entering into marriage. There is an intention to have marital union. There is a goal, a vision for them to become one. Hindi po itong inararamdaman nila ay parang yung isang high school na may crush sa isang babae or sa isang lalaki. It is not infatuation. So it's just a sideline warning for the youth na hindi itong nararamdaman mo maaaring infatuation doon sa crush mo, it's not the same thing na tinutukoy dito sa Song of Solomon. Not even with your boyfriend or girlfriend, if you do not have the intention, no, or the goal to get married. Bakit? In their culture, wala pong boyfriend, girlfriend. There is just a betrothed, a fiancé. Kaya fiancé agad. Because ang goal nila, kaya sila nagkarelasyon, is to become husband and wife. And that's why it is advisable, even sa panahon po natin, ay kasi panahon niya nila Solomon.
Iba na yung panahon ngayon. Kung papantayan po natin sa panahon natin ngayon, sobrang layo na at sobrang malala, sobrang liberal. There's not even a boyfriend-girlfriend. Meron nga pong mga challenge dyan na napapalood natin sa TikTok. One day boyfriend-girlfriend challenge. Tapos nun, okay na. That's not how you play games. That's not how you play with relationships. For the youth, the boys and the girls, if you would want to have a boyfriend or a girlfriend, make sure there is an intention to get married. Sapagkat yun ang reason kaya ka mag-express ng pagmamahal. That's why you would give your love. At para maiwasan mo yung unnecessary brokenheartedness, unnecessary pains, unnecessary time na ni-spend mo para sa Kanya. And there is also the temptation, no? The physical temptation to have sexual relations with that boyfriend or girlfriend. Even po yung mga mag-boyfriend and girlfriend na may intensyon na magpakasal, they would experience that. Why? Nabasa na po natin from chapter 1 hanggang verses 6. No? Emotional affections carries with it the physical intimacy, the longing for physical intimacy. For an opposite sex, no, na mahal mo, that's natural na you want to have sexual relations with him. Natural because that is the design of the Lord. Natural because yun ang sinadya ng dinisenyo ng Panginoon sa lalaki at babae. But sex should be enjoyed within marriage. Kaya on verse 7, ito ang sabi ng babae. I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or the does of the field, that you not stir up or awaken love until it pleases. Until it pleases. Biruin mo, naka-primera na yung babae from chapter 1 pa lamang, pati yung lalaki, tapos nagsegunda na sila on chapter 2, tapos hanggang verse 6, naka-tercera na sila, third year na sila, biglang nagpreno yung babae. Anong sabi niya? Pinapakiusapan ko kayo, I adjure you, no? You promise me, you take a vow, kausap niya yung mga babae, no? Maidens of Jerusalem, daughters of Jerusalem. Huwag niyong hahayaan na mapukaw ng pagmamahal itong aking puso hanggat hindi pa tamang panahon. We would see here, despite or in spite of these emotions stirring up my heart, I want to become wise. I want to act wise. Because kapag nagtuloy-tuloy ito at hindi pa tama, I would not be making the right decision. I would not be giving the best of my love to this man. We would see here the wisdom of the woman na hindi ang sarili niya ang kausap niya. Sino? The daughters of Jerusalem. Daughters, plural, maraming mga tao, mga babaeng kasama niya. Tulungan niyo ako. Huwag niyong hahayaan na magtuloy-tuloy ang paghulog ko, no, that I would continually be lovesick and fall in love with this man until it is the right time. And not just that. Sabi niya, ang ginamit niya salita, adjure. Sinasabi niya ng babae ito sa mga kaibigan niyang babae, mangako kayo sa akin, you take a vow that you would help me guide my heart. That I would not, in a sense, no, hindi ko isusuko ang bataan hanggat hindi pa natatama ang panahon. There is wisdom coming from the mouth of this woman until it pleases. Right love with the right person at the right time, no, is a blessing between a man and a woman. Yung tatlong yon, kapag isa sa mga yon ay hindi right, there would be a problem coming. There would be a problem coming.
Now, natapos na tayo sa unang kalahati and then the second half. So kanina, the woman was lost in love. Now he wants to live with her lover. Verses 8 to 10, or verses 8 to 17, apat na boses po ang tinutukoy dito. Verses 8 to 10, ang boses ng lalaki. Verses 11 to 13, ang boses ng mga ibon or kalapate, ang huni ng mga ibon o kalapate. Verses 14 to 15, ang boses ng babae. Verses 16 to 17, ang boses ng belongingness o pagkakaisa o pagmamay-ari. Verses 8 to 10, ang sabi niya, the voice of my beloved. Ang tinig, ang boses ng aking minamahal. Ang babae po nagsasalita rito. Kaya tinutukoy dito, boses ng beloved ay yung lalaki. Behold, he comes, leaping over the mountains, bounding over the hills. Verse 9, my beloved, ang lalaking beloved, is like a gazelle or a young stag. Behold, there he stands behind our wall, gazing through the windows, looking through the lattice. Verse 10, my beloved speak and says to me, or let's just pause for there. Verses 8 to 9, naririnig na niya ang boses ng lalaki at paparating na siyang tumatalon parang isang usa. Kung babae ka at in love ka doon sa lalaki, no, doon sa asawa mo, sa partner mo, hindi mo sasabihin sa kanya para kang isang usang nagtatatalon papalapit sa akin. Sisipain ka niya, no? Or isang stag, isang kabayo, sisipain ka. Again, this is a description, no? Kasi sa panahon po nila, yung stag, ito ay yung matipunong kabayo o yung gazelle, ito yung mga usa na tumatalon sa bundok, no? Makita natin yung grace ng pagtatalon nila. Yung grace ng movement nila. So sinasabi niya, ayan na ang lalaking aking minamahal. Paparating na siya at naririnig ko na ang boses niya. At ano ang sabi niya? Verse 10, ito ang boses ng lalaki. My beloved speaks and says to me, arise, my love, my beautiful one, and come away. Tumayo ka na dyan at sumama ka sa akin. For behold, the winter is past, and the rain is over and gone. Tapos na ang niebe, wala nang winter, tapos na ang pagbuhos ng ulan. Verse 12, the flowers appear on the earth. The time of singing has come. The voice of the turtle dove is heard in our land. Napipicture niyo po ba? Pagkatapos, sa panahon po sa Pilipinas po kasi, dalawa lang ang seasons natin, di ba? Sobrang init or sobrang basa. Di ba? Sa ibang bansa, 4 seasons, winter, spring, summer, or fall. All you have to do is, hindi nyo na alam yung kanta. After winter, ito yung inaabangan ng mga lalo na halimbawa sa Amerika. Kung tayo pong sa Pilipinas, gustong-gusto natin yung nag-i-snow. Sa Amerika, ayaw na ayaw nila nag-i-snow. Sa atin gustong-gusto natin kasi hindi pa natin na-experience. No? Iba. Wala pa tayong kahit anong nakita siguro, babatuin ka ng yelo, pero hindi yung snow. Pupunta ka dun sa Capitol, yung sinasabi nilang snow, pero bula lang yun. No? Hindi siya snow. Punta ka ng Star City, pero iba pa rin yun eh. Pag nandun ka sa Amerika or sa Korea, o sige, gusto nyo Korea. Sa Korea, tapos winter, di ba? Tapos kasama mo yung minamahal mo, date kayo doon. Gustong-gusto nyo yung ganong experience. Sa kanila, hindi nila gusto. Sawang-sawa na sila doon at pagod na pagod sila. Bakit? Yung kalsada, punong-puno ng niebe, nag-yelo. Maglalakad ka, napakahirap, madudulas ka. Yung bubong mo, punong-puno din ng niebe, mababara yung mga alulod. Lilinisin mo rin yun. No? Pag kailangan mo magluto ng nilaga, wala kang mabibilang repolyo. Sira agad yun sa yelo. Mahirap. Nag-iimbak din kaya sila nagpe-preserve ng mga gulay doon. Ayaw na ayaw nila. Now, dito sinasabi niya, tapos na ang taglamig, tapos na ang tagnyebe, ang winter, tapos na ang tag-ulan. O, sinama na niya yung Pilipinas, pati tag-ulan. Pagkatapos doon, ano na, yung sinag ng araw, yung mga bulaklak, nagsisibukasan na, yung tinig ng mga ibon, naririnig na natin. Tara, sumama ka sa akin, lumabas tayo, magde-date tayo. Hindi lang date, ang sinasabi dito,
Familiar po ba kayo doon sa kanta ng The Course na Runaway? Di ba, isa yun sa mga kinanta nung kasal namin, ang sinasabi nung babae doon, I would run away with you. Because I am fallen in love with you. Now, again, no, tama po itong pagmamahal nila. Pag mali naman, paano yun? Ang tawag natin doon ay, anong tawag doon? Nagtanan. Di ba? Sumama ka sa akin. Hindi pa panahon. Okay, sige. No? Sama na ako sa'yo. Ang tawag natin doon, tanan. Itong ginagawa nila dito, hindi pagtatanan. It is a coming of love. They're joining together. Verse 13, kinontinue niya. Ano ba yung mga nakikita pa nila? The fig tree ripens its figs, so namumunga na. And the vines are in blossom. Namumulaklak din. They give forth fragrance, mabango. Arise, my love, my beautiful one, and come away. Ang galing ng may akda, no? Ganito rin yung ganda ng mga tula. Nagbabasa ka ng mga titik ng mga salita, and yet your imagination is playing. No? Napapakinggan mo, sinabi niya, yung huni ng mga ibon. So may naririnig tayong mga huni ng ibon. Tapos na yung tag-ulan, so makikita mo, tuyo na sa labas. Namumulaklak na yung mga, namumukadkad na yung mga bulaklak. So nakikita mo na rin yung pag-usbong, pagbukas ng mga bulaklak. At naaamoy mo yung kanilang bango. Hindi ba? Dinadala ka niya sa isang lugar na wala ka naman talaga doon. At ang tinutukoy dito ng mayakda, ganon ang nararamdaman ko, ganon ang na-experience ko ngayon sa pagmamahal ko sa iyo. Verse 14, tinuring niyang isang kalapati, O my dove, in the clefts of the rock, in the crannies of the cliff, let me see your face. Let me hear your voice. Bakit? For your voice is sweet and your face is lovely. Ganon katindi yung pagmamahal nila sa isa't isa. May makita kang dalawang sabi kasi nila, walang pangit sa mata ng Diyos, pero hindi po ako Diyos. So, pero kayo rin, di ba? Pag may nakita kayo, kunwari couple, tapos sabihin mo, kunwari sabihin lang natin, in physical aspect, yung babae sobrang ganda, tapos yung lalaki hindi nakahabol sa ganda ng babae. Tapos sasabihin, parang di sila bagay. Pero yung babaeng maganda, in love, doon sa lalaki. Tapos sasabihin mo, judge mo pa siya, ano kaya yung nakita niya dito? No. Mas maganda, kahit na sabihin mong hindi ka bitter, o sabihin mo, kasi bitter ka, single ka, no? Kaya sabihin mo, gwapo rin naman yung asawa mo. Ano kaya nakita niya? Ganon ang ginagawa ng pagmamahal. Di ba? Yung hindi kagandahan, gumaganda sa paningin. Yung hindi kagwapuhan, nagiging gwapo. Ganon yung nangyayari. Yung mga senses natin, nadadala rin. No? Yung dati, ayaw mo ng mga mahabang buhok, ayaw mo ng mga singkit, biglang nagustuhan mo na kasi nahulog ka doon sa klase ng babae, nahulog ka sa babaeng yun na ganun yung kanyang mga physical attributes. It changes your perception. Di ba? Kaya sabi ni Andrew E., at? Bakit? Mahirap yan magloko. Hindi, biro lang po. Pero yun ganun ang nakikita natin dito as we read, no, as we listen to the writer, to the author. Verse 15, napakaganda po nito. Catch the foxes for us, the little foxes that spoil the vineyards, for our vineyards are in blossom. Anong tinutukoy niya dito? Bakit biglang may mga lobo, may mga foxes? Little foxes daw na naninira ng ating taniman. Ang sinasabi dito, catch the foxes, hulihin mo itong mga maliliit na estorbo sa pagmamahal natin. Tanggalin mo sila. No, mga distractions, mga paninira, mga bashers ng relasyon natin. Kung yung best friend mo, ayaw niya sa akin, di siya boto sa akin, wag mo nang i-best friend yan. Sisirain niya lang tayo.
Ang mahalaga, yung pagmamahal natin. Ganon ang sinasabi niya. Walang pwedeng, no? Walang pwedeng humarang sa pagmamahal ko sa iyo at pagmamahal mo sa akin. There would be no little foxes. Verses 16 to 17. Ito po, 16. My beloved is mine, and I am His. He grazes among the lilies. Ikaw ay akin, at ako ay sa'yo. There is no one else. Isang bagay na sabihin mong ikaw ay akin. You possess, di ba? You exclude all other people or things. At isa ring bagay na sabihin mong ako ay sa'yo. Pwede kasing sabihin mong, oy, boyfriend ko yan. Kaya ngayon, di ba, tinatanong natin, alam ba niya na boyfriend mo siya? Baka ikaw lang ang may alam. Ang sinasabi niya dito, ikaw ay akin at ako ay sa'yo. Walang pwedeng ibang magmay-ari sa'yo. Walang pwedeng ibang magmay-ari sa akin. Verse 17, until the day breaks and the shadows flee, turn, my beloved, be like a gazelle or a young stag on cleft mountains. Pag lumingon ka, akin ka. The book of Song of Solomon, we are just on chapter 2. Meron pa pong 6 chapters. Magsasawa ba tayo? No, we would know until we end in chapter 8. No? Ang Song of Solomon po ay hindi po ito isinulat ng isang tula from chapters 1 to 8. Sa Bible po, from Old Testament to New Testament, at na-explain na rin po ito sa klase din namin, yung mga chapters and verses, yung mga translators po yung naglagay nito. Para mas madaling makita. No? Pero in the old times, even the Jews, kapag nagbabasa sila, kaya yung scroll, walang numbers yan. At tuloy-tuloy po yan. Ngayon, pinaghahati-hati lang po ito. The Song of Solomon is a song of songs. Kaya sa ibang English translation, ang title instead na Song of Solomon, it's Song of Songs. Ito ay ang awit ng mga awit. It is a compilation of songs. At bawat chapter, it doesn't necessarily relate, no, to each chapter. Pero as we would read and study and continue, no, learning about this book, we would see here na patuloy ang pagmamahal. Iba yung expression. Ang galing nung may akda sapagkat there are some people na yung even sa atin, di ba? Minsan hindi natin masabi ng maayos yung nararamdaman natin. No matter how good. Yung pagmamahal natin, hindi natin mailagay sa tamang letra, sa tamang mga salita. Yun yung skills ng mga poets. Yun yung skills ng mga manunulat. They know how to play with words. They know how to use words. They know how to convey their emotions. Ang galing nila is because kapag may nagbasa, mararamdaman nila yung gustong iparamdam sa kanila nung nagsulat. That is also the beauty of the Song of Solomon. Dinadala niya tayo. Biruin niyo po, wala tayo sa panahon ni Solomon. Wala tayo sa panahon ng mayakdang ito. Pero nakita natin, nasaksihan natin yung pagmamahal nila, yung tindi ng nararamdaman nila sa bawat isa. Now, bakit ito kasama sa Bible? If it is simply and directly a poem between the love of a man and a woman. Dito na po tayo pupunta kung saan pwede nating i-apply sa buhay natin, no? As of course, first between a husband and a wife. There is only one husband, no, sa buhay mo, habang nabubuhay siya, meant for you by God. The same thing for the woman. There's only one wife. Hindi mo pwedeng awitin, hindi mo pwedeng kantahin yung dalawa yun. Ano po yung isa?
Sana dalawa ang puso ko. Meron pang isa, yung kinanta ni Ogie Alcacid. Ito yung actually sinulat ni Ogie Alcacid para kay Regine Velasquez. Nung kasal pa siya kay, alam mo ito yung foreigner na asawa? Michelle. Sino po nakakaalala? Ngayon ko lang naisip yung... Bakit ngayon ka lang? Bakit kung kailan ang puso ko ay mayroon ng iba, mayroon ng laman? Hindi po yun ang kinakanta ng isang Kristiyanong lalaki o Kristiyanong babae. There is never too late. Nakatali na ako sa iba. No. There is only one husband, one wife, made for you, meant for you by God. Paano po kung ganito yung tiyagaan mo siya? No? Gawan mo siya ng macaroni salad na punong-puno ng pasas. Tawagin mo siyang parang kabayo. Mukha kang kabayo. Hindi. There is only one. And yung affections, it comes and go. Di po ba? Hindi naman pwedeng itong nakikita natin na Book of Song of Solomon, ay kailangan ganito yung nararamdaman ko araw-araw para sa minamahal ko. Hindi. Tanungin mo yung mga matatagal na mag-asawa ngayon kung ganito pa rin nararamdaman nila, hindi normal yon. Kung araw-araw ganito nararamdaman, hindi normal yon. Sapagkat itong awit, itong tulang ito ay isinulat at the peak of their emotions, at the peak of their love. And this is the best, the best emotions, affections they have for one another. Kahit paborito mo yung kare-kare, kung aaraw-arawin mo yon, magsasawa ka. So what stays? It is your commitment. It is your covenant. Kaya po tayo nagpapakasal. There must be a covenant. We tell to the public, my love for you, with or without emotions, stays. My promise to you, with or without seeing you as pogi or maganda, stays. If I feel that I fell out of love, my love for you stays. If I see something that I do not like about you, my love for you stays. My promise, I will keep my covenant. Yung covenant nating dalawa. And that's the design of the Lord. It is not just out of emotions. Emotions are good, affections are good, but they come and go. What should direct our emotions? Our will, our word, our promise, our covenant. Kaya hindi po ako masyadong kinikilig doon sa mga pasensya na, sa mga kabataan o sa mga medyo may edad na nahuhumaling sa K-drama. Hindi ako masyadong doon kasi those are, yun yung mga first time, yung mga love at first sight. Wala namang masama, I'm more inclined to watch yung mga matatanda na and then they stayed in love. They kept their promise to one another. Yun yung mga mas matagal ng kasal, they stayed in spite and despite, through thick and thin. Yun yung mga totoong nakaka-bless. Yun yung mga totoong nakakakilig in a sense. 25 years, 30 years, 40 years, 45 years. The question is not, do you still feel? Are you still nahuhumaling ka pa rin ba sa kanya? Sa tingin mo ba, gwapo pa rin siya sa paningin mo? Hindi, pumapangit siya habang tumatagal. But I still love this person. But I still have the same love that I had when we tied the knot. How can we do that? How can a Christian husband and wife do that? Despite nung mga nakikita nating flaws with our partners, with our spouse, our number one model and our number one motivation is the love of Jesus toward His bride. Christ died for us while we were yet sinners.
God saw everything na hindi maganda sa iyo. Lahat ng mga kasalanan na nagawa mo, even yung mga pwede mong gawin, He already saw that. Even at the last day of your life, yung huling kasalanan na pwede mong gawin sa mundong ito, He already saw that, and yet He saved you, and yet He chose to love you from beginning until the end. His love never changed. His love from the beginning is not from low, tapos unti-unting tumataas o lumalalim. His love is consistent. It will never change. The love He had for you, no, yung lalim, yung lawak, it's the same all throughout your life. Why? It is because of His covenant. Even if you fail, anong sabi sa New Testament? If you are unfaithful, will God be unfaithful? No. He will be faithful. He will love you still. And that love will lead us to repentance. And that kind of love is the only encouragement we have, no, to say to ourselves, Lord, thank you for this second chance. I want to stay in love with you. I want to be found in your presence. That is the kind of love na kahit nagkamali ka na, nagkasala ka na sa Panginoon, it would encourage you. It would stir your heart because God has an endless love more than your greatest sin. Bagamat nakakaya, bagamat merong binubulong sa iyo ang dyablo na hindi ka nakarapat dapat tumanggap ng pagmamahal ng Panginoon. No. God's love is enough to forgive you and cover your sins. Like a lily among thorns, ganon ang paningin ng Panginoon sa atin. Like an apple tree among the forest, ganon ang tingin ng Panginoon sa atin. And may that also be the same way we see God. May we not play with other gods. May we not play with other idols, with other distractions. May Jesus Christ be the only number one in our hearts. May God be the apple of our eye. May God be the lily among the thorns. Dumaan ka man sa pagsubok na matitinik, you would say, I still have this lily in the valley, among brambles, among thorns. And that is enough for me to love. May we be lovesick at the banquet hall at sasabihin natin, His banner, God's banner over me is love. And should we say, I adjure you, no, do not awaken or arouse my love until it pleases? No, for those who have not yet experienced and received God's love, it is always now the time. It is always the right time to receive God's love. Unlike with yung natural, the biological love, no, yung natural love between man and a woman, kailangan nasa tamang panahon. The right time for God's love is now. If hindi mo pa natanggap kahapon or last week or last year, it is now. For those here who have not yet received the love of God, ngayon ang tamang panahon to receive it. And then we would hear the voice of our beloved God. Here comes my beloved, hear His voice. Whenever you hear God's word being preached or foretold or told, no, or being taught, may it be a beautiful voice in our ears. May it be music to our ears whenever we hear God's word. And may the voice, no, our voice be music to God's ears as well. May whatever word that would come out of our mouths be pleasing to the ears of our Lord. And then we would say, my beloved, my Jesus is mine. It is one thing to say you have Jesus in your heart, and another thing to be sure that we belong to God. Maraming mga taong magpo-profess
They are Christians, they love God, but they are not sure that they belong to God. How can we be sure? How do we know we love the Lord? When we obey His commandments. Sabi ni Pastor noon, the test of true love is obedience. And what else? Let's go to Revelation chapter 22, verses 17 and 20. Revelation 22, 17 and 20. Verse 17, the Spirit and the bride say, "Come." And let the one who hears say, "Come." And let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the water of life without price. For those who are not yet saved, who do not yet receive God's forgiveness, I tell you, come to the Lord Jesus Christ and be saved without price. For He paid it in full. And for those who have already been saved and who continue in faith, verse 20, He who testifies to these things says, "Surely I am coming soon," sabi ni Jesus. And then what should we say? Amen. Come, Lord Jesus. Do we long for God's presence? Do we long for the second coming of Jesus Christ? Do we long na matapos na ang lahat ng ito, and then we would see the glorious Son, riding on the clouds in heaven, coming down to us, for us, to be with us? Or takot ba tayo? Sino dito yung takot na dumarating yung asawa niya, pauwi na? Sino dito yung masayang aalis na, magtatrabaho na yung asawa niya? May it not be the case. Sabi ni Martin Luther, let the wife make her husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave. Hayaan mo na ang babae, ang gawin niya sa asawa niya lalaki ay laging masayang uuwi. Yes, uuwi na ako sa tahanan namin. Makakasama ko na yung asawa kong babae. And then hayaan mo na yung asawang lalaki na kapag umaalis siya ng bahay, nalulungkot yung babae, hindi nagagalak. Ay, aalis na yung asawa ko. Hindi yung aalis na forever, kundi magtatrabaho. Aalis ka na. May we have that emotions, no? For husbands, when we come home, may we be glad. For wives, when we leave home, may we be sad. When they leave home, may you be sad. And when the Lord comes, may we be glad. May we long for Jesus' second coming. Sabi ni Pablo, for those who long for His appearing, there is a crown of righteousness that awaits you. Ito po, maybe they have the good intention. And this is where I would end. Di ba, yung minsan may naririnig tayo na, buti na lang, gising ka pa. Ginising ka pa ng Panginoon. Dinagdag pa niya yung araw mo. Bilang isang Kristiyano, for me, it's okay. Kung hindi na ako ginising ng Panginoon, why? Saan ako pupunta? Kung hindi na ako nagising sa mundong ito, saan ako muling didilat? Sa kalangitan. And why should I say na buti na lang? Nagising muli ako dito. How can I say na buti na lang hindi ako nadilat muli sa langit at naroon na ako sa Panginoon? Paano ko kayang sabihin na buti na lang at narito pa ako sa lupa? A Christian longs to be in the presence of his God, to be in heaven with God. Now, I am not saying hindi po blessing nagising tayo dito, pero kung sasabihin natin yun na buti na lang at hindi nagising pa ako. Sabi ni Pablo, gusto ko nang makarating sa langit, makasama ang Panginoon. And yet, it is for your benefit. That's why I stay here. I want to stay here on earth. It's the same thing for the others. No, kung magulang ka na, kung may asawa ka na,
The only reason that's why you want to stay here is because for your family. Ayaw mo muna silang iwan. Hindi pa sila ready. Bata pa sila. Ayaw mong maulila sila. And that's your prayer. But if it's the right time now, Lord, kung hindi maunang ikaw ang babalik dito, and then ako ang kukunin mo. We long. No? That's the kind of affections we have. Because we love the Lord. We long to be in His presence. I call on the music team, and as we sing yung kanina, the last song, the same thing, this beloved woman, may we sing until we are lost in God's love. Until we are found in His presence. As parents, ito po ang panalangin ko sa aking mga anak. Not that they would serve God. Hindi yun yung una kong panalangin sa kanila. Every time I pray for them, it's this: Lord, whatever love I am experiencing from you, I want them to experience. I can love them. I can sacrifice for them. Pero yung pagmamahal na meron ka sa akin, hindi ko kayang higitan yun, hindi ko kayang palitan yun. I want them to know you. At gusto ko na makilala mo rin sila. That's my prayer for them. Panginoon, huwag mong hayaan na ako lang nag-e-enjoy sa'yo. Gusto ko, sila rin maranasan nila yung pagmamahal mo. Gusto ko matagpuan sila sa presensya mo. I don't care if hindi sila makapagtapos ng pag-aaral. I don't care if hindi sila matatalino. I don't care if maging successful sila financially or hindi. Unless they are also found in God's presence. I don't care if very active sila for now in the ministry, because you can be in the ministry but you do not have love for the Lord. Pwede yun. Pwede kang mag-serve sa Panginoon without loving Him. But you cannot love God without serving Him. May we stand and may we sing. No? Namnamin natin yung mga salitang ito. May it come out from our hearts to our mouths. May we be lost in His love.
loving Father, we continually worship you from this day until the last day. Panginoon, we thank you for your love, and we thank you for you have revealed this through your Son, Jesus Christ. We thank you because we do not deserve this, and yet, Panginoon, you are a covenant-keeping God, a faithful God. We thank you, Panginoon, sapagkat hindi lamang ito isang katotohanan na nararanasan, kundi ito ay isang katotohanan na nararamdaman din, Panginoon. And we can rest in your shadows. We can take comfort. We can have peace. Because no one can ever love us like you do. And you love us, Panginoon. Hindi sapat ang buong buhay namin upang makabawi kami sa inyo, upang mapantayan namin ito. Ngunit ito lamang ang tangi namin na maaaring ibigay ang buhay namin, ang katawang ito, Panginoon. May this be used for your glory. Hanggang sa muli mong pagbabalik o hanggang sa dalhin mo na kami sa iyong presensya, Panginoon. Lord, we pray for our loved ones who have not yet experienced your love, who have not yet received your forgiveness and love. We pray for them, O Lord. We plead for their lives. Save their souls, O God. May they experience this kind of love that we have from you. Father, we pray that your love would continually sustain us as your Holy Spirit resides in us, O Lord. And now may the grace of the Son, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us until the last day, until His second coming. At ang lahat ng nakakaranas ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay magsabi ng Amen.